Nag-announce ang Secretary of State Marco Rubio, dudurugin o i-dismantle. Inanunsyo niya sa buong mundo na dapat makiisa ang mga allies ng Amerika. Marco Rubio announced a sweeping campaign to dismantle the threat posed by the International Criminal Court to U.S. sovereignty. Dahil, mga kababayan, iniimbestigahan, gustong panghimasukan ng ICC ang soberanya ng Amerika na hindi naman kami ICC member. So yung mga sundalo dito na mga inaatasan ni Trump, whatever mission, okay, ay gustong litisin sa ICC. Kaya sabi ni Rubio, the campaign will feature a whole of government response to systematically disable the ICC's ability to operate, target American servicemen or officials, or otherwise threaten American sovereignty. Very powerful. Ibig sabihin, isasara sila. Si Maduro nga, di ba? Nadukot dahil sa issue naman niya. But I'm not gonna go to Maduro. The ICC poses an intolerable threat to U.S. sovereignty. It claims the authority to prosecute and even imprison American servicemen and officials operating on behalf of the America's national interest. So ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dito na pinanghihimasukan nila ang soberanya ng Amerika at gagamitin ng Amerika ang lahat ng kapangyarihan kung anuman para sanction o not only sanction, kasi na-sanction na nila, maipatigil ang operasyon ng ICC. Dahil ang ICC ay hindi na katanggap o kanais-nais ang kanilang pagtitret o pagbabanta sa soberanya ng Amerika dahil gusto nilang akuin, sabi ni Rubio, or panghimasukan ang kapangyarihan ng Amerika at sila ang maglilitis sa mga servicemen katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte, di ba? Well, iba kasing case kay Pangulong Duterte, pinakidnap, ipinagkanulo talaga ni Bangag at ni Lisa Tanas. So sinasabi ng Amerika, hindi kailanman nila i-allow o papayagan na ang ICC ay manghimasok sa jurisdiction ng Amerika. This was July 15, okay? Si Marco Rubio ay Secretary of U.S. State Department. So, ang sinasabi ng Amerika na ang ginagawa ng ICC ay pang hihimasok sa bansa katulad ng Amerika. Ang sinasabi ni Rubio na ang Amerika ay may sariling husgado at may mga jurors na pwedeng magsabi kung nagkamali o nagkasala ang isang U.S. citizen or serviceman. Right? Kaya sinasabi niya dito sa panghuli, nanawagan siya, okay, diplomatic calls from the Secretary of State, Deputy Secretary, ambassadors, and other members of senior leadership to foreign nations, highlighting the abuses of the ICC and the risk posed to Americans. Right? Diplomatic calls urging other nations that, like America, that are not party to the Rome Statute, to leverage their diplomatic networks to take similar actions alongside as visa revocations and travel bans or ICC personnel, for ICC personnel, increase sanctions against the ICC and affiliated organizations. Meaning, nananawagan ang Amerika na makisa ang mga bansa na i-revoke ang mga visa ng mga hayop na ICC judges na ito, then i-ban sila sa kanilang mga travel katulad ng Amerika, yung kanilang mga pera, kung meron man. Alright? So yan ang sinasabi ng Secretary of State. So ngayon, mga palangga, ayun na nga, ang sinasabi dito, na kailangan ay tanggihan ng mga allies ng Amerika, katulad ng Pilipinas, okay, sa ginagawa na panghimasok o illegal na ginagawa ng ICC na sila ang magbida-bidaan sa Amerika na hindi nga kasapi yung Amerika sa ICC. And also, nag-open sila ng investigation laban sa mga servicemen ng Amerika kahit hindi kasali sa Rome Statute o hindi member ang Amerika, mga kababayan.
Ako, alam mo, nakikita ko dito, si Lolo Trump. Kaya mo, nakita nyo, nag-party-party na wala na si Maduro. Ako, malakas ang kutob ko na madudurog nila ang ICC. Very powerful. Why? Sinanction na eh. Very powerful pa rin ang Amerika when it comes to what? Mga kapalangga sa pag-what? Pag-stop ng mga transaksyon ng iba't ibang mga bansa. So ngayon, nagbibigay ng warning shot ang Amerika na, hey, let's say for example, Pilipinas o iba pang mga members, na kayo dyan, pag nakipagsabuatan kayo at nakipag-isa kayo dyan sa ICC, sa kabila ng aming panawagan, na i-dissolve na sila, i-dismantle sila, dahil sa kanilang mga illegal na panghihimasok, may kalalagyan kayo. The fact na sinanction na yung mga bank accounts sa mga judges ng ICC, yung mga family nila, ni-revoke ang mga visa, alam nyo yan, di ba? Na I think, kung hindi ko nagkamali, last year o this year, patuloy yung pag-revoke ng mga visa. So once na sinanction ang mga bansa, let's say for example ng Pilipinas, kasi sinabi doon na ni Rubio na I think, na yung mga bansa na nakikinabang ng military help ng Amerika, kumilos kayo, makiisa kayo, magsalita kayo, manindigan kayo na hindi dapat ginagawa yan ng ICC. Yun ang sinasabi doon sa statement. But ganun pa man, mga kababayan, okay, tignan ko tong article dito kanina. Alright? So, ano ang mangyayari dyan kapag sinanction ang mga country members ng ICC, katulad kunyari ng Pilipinas? Maapektuhan yan. Kasi nga, kaya ang financial, ang control ng mundo sa pag-transfer ng mga pera at ang powerful pa rin is dollar. 'Di ba? Pinag-usapan natin yung actually binanggit ni Spoke Sari Roque na let's say for example, ang Pilipinas ay isa-sanction kahit bibili tayo ng langis sa kung saan mang bansa, dollar currency, let's say for example, Dubai, kunyari. So dollar ang bibili natin. So ngayon, magta-transfer tayo ng pera from the Philippines, ibabayad natin sa Dubai, kunyari, worth $1 million. Hindi naman yan diretso na, okay, diretso dun sa Dubai yung pera. Dadaan, okay? Dun sa correspondent, ano tawag doon? Bank. Na kung saan, kumbaga may harang doon, ay, tika muna. Huy, Pilipinas, okay? Ito yung corresponding bank na US based or US controlled or magmamay-ari ng Amerika. Teka muna, Pilipinas. Na-sanction kayo kasi nakipagsabuatan kayo sa ICC. Hindi namin babalik ang pera ninyo, i-hold namin, hindi makakarating ang langis, ay ang bayad nyo sa Dubai, hindi kayo mabibigyan ng langis. Parang ganon, layman's term. So, isa-sanction katulad ng ginagawa sa mga ICC judge. Kasi yung mga dollar transaction, mga kababayan, dumadaan pa rin sa Jamaica. Kaya malakas ang loob ni Papa Trump, ni Lolo Trump ninyo, mga kababayan, na sinasabi na i-dismantle nila ang ICC kasi alam nila na kayang-kaya nilang gawin. So ang question naman natin ngayon, makakauwi na ba si PRRD? Well, I believe so. 'Di ba? Kasi ano sa tingin ninyo? Kasi pag na-dismantle na yan, nawala na yung ICC, ano pang tribunal, wala na gumawa sila. Right? Yeah. You cannot buy oil without dollar. Right? Tama. Sabi ni Ana. Okay? So I think makakauwi na si PRRD. But of course, may process yan. Kasi pag in-abolish na yan, ang ICC, paano yung kaso ni PRRD? Saan nila itatransfer si PRRD? So posibleng babalik sa Pilipinas or pag sarado na yun, hindi mo alam, baka mamaya kukulong yung mga judges na yan. Hindi natin alam, katulad kay Maduro. Walang imposible sa Amerika. Yan yung kaabang-abang. At I think umaayon din sa atin ang panahon. Kasi nga, talong-talo talaga yung niyan. Yung ICC, kapag talagang dinurog sila ng Amerika, kaya talaga silang pilayan through finances. Dahil hindi sila makakagalaw, wala silang pera dahil pipigilan ng Amerika yung mga transaksyon ng ICC at ng mga ayaw makipagsundo. Okay? Or umayon na wag suportahan ang ICC. Yan, mga kababayan. So yung sinasabi ko kanina, na let's say for example, sinulat ko pala ito, bilang ito ni Spoke Sari Roque. So may tinatawag na SWIFT, Society of Worldwide Interbank. Okay? Ito ay isang
secure messaging network ng mga bangko. Okay? Na mag-a-alert na, oh, si Pilipinas, nagpadala ng $1 million papunta sa Bank of Dubai. Oy, teka muna, may messaging dito ah. Mayroon dito naka-flag sila na sila ay sinanction. You know what I mean? So sabi ng SWIFT, oy, naka-sanction ka Pilipinas. So hindi makakarating yung pera mo papuntang Dubai, nga tayo ngayon. Alright? Kumbaga, mga kababayan, okay? Ang gagawin ng, ng Amerika o ng Amerika, gugurgurin talaga yung ekonomiya para umayon sa kanila. Alam mo naman, di ba? Alam niyo naman yung mga pangyayari ngayon. So ako, I'm just looking forward na bilisan na ng US government na i-dismantle yung ICC na yan para makauwi na ang PRRD. Lahat ng pangyayaring ito, sabi ko nga, naniniwala tayo sa bawat pangyayari sa bayan natin o sa buhay natin, may mga reasons. Ano ngayon ang sasabihin ni Bangag? Dahil pinakidnap niya ang PRRD. Hindi ko lang alam kung anong nasa isip ni Papa Trump, ni Lolo Trump, kasi alam niya na si Bangag ay nakipagsabuatan. Na si Bangag ang mismong nagpakidnap kay PRRD. Hindi naman tanga ang Amerika. May mga intelligence yan. Hindi naman katulad ng bobong PNP, NSC. Okay, na yung intelligence fund ay hindi nila ginagastos para sa tunay na intelligence operation. Di ba? Alam ng government ng Amerika na si Matos Jr. ay nakipagsabuatan sa ICC. Kaya tuta siya, pero I doubt it kasi magiging tuta talaga si Bangag. Hindi natin alam kung ano mga next na mangyayari, pero ako positive ako na sa statement ngayon ni Rubio na i-dismantle nila. Nakita nyo naman yung giyera ngayon sa Iran, di ba? On and off. Lalo na yung ICC. Nakita nyo naman, silang armas doon. Mas madali silang i-dismantle. Right? Yeah, tama ka. I-reject lahat ng transaction. In layman's term, para maintindihan natin, kasi very complicated yan eh. You know? Pero madali lang intindihin. Okay? Yun na nga ang example ko. Pilipinas ako, bibili ako ng langis sa Saudi. Okay? Hindi ako, although diretso ang pera sa bank ng Saudi, pero may dadaanan ka na correspondent bank na nagsasabi, okay, go, ipadala mo na, okay, cleared tong bansang to, okay, nakiisa to sa atin, at wala itong sanction. So, very smooth. Pero kung may nakalagay, parang ano yan eh, naka-alert, o teka, Pilipinas, naka-alerto to, demonyo to si Bangag. Okay, wag natin tanggapin yung pera nila or kunin natin yung pera nila o wag natin ibalik. Di ba? Mga ganun lang yun. Right? So anyway, mga palangga, ang pinaka-importante dito sa araw-araw na pinag-uusapan natin, wala na pong batas sa Pilipinas. Lahat sila magkakasabwat. Balikan ko, to highlight uli, wala na pong kwenta yung impeachment na yan. Kaya, if I were you, tama ang sinabi ni General Pokis, lumabas na kayo sa kalsada at manindigan. Sabi ni May Perez, Tantoco case. Alam na lahat yan. Okay? Alam na lahat yan ng gobyerno ng Amerika. Antayin na lang natin. Kaya nga si Bangag nagpapakatuta siya. Hindi nga natin alam, meron silang agreement or what. Yes, lahat, Galaxy, lahat sila bendalo na. Paulit-ulit na nga lang tayo eh. Naluto na ni Satanas yan. Kaya dapat si Satanas at si Bangag talagang, kung meron lang stone to death nung unang panahon, dapat yan ang parusa sa kanila eh. 'Di ba? Nung unang panahon, bitayin talaga sila, mapanagot sila sa batas at isoli yung pera na ninakaw nila. I just don't know. Nakikita nyo na lahat ang nangyayari sa inyo. You have to do something or else lubog na kayo sa baha. Huwag nyo na pong antayin na lumubog lahat ang bahay nyo sa baha. Tapos habang nalulunod kayo, kawawa naman tayo. Sana nakinig tayo kay Marlica. Oh, di ba? Ano pa nangyayari? Huli na ang lahat. You have to do something. Mga abogado ni Inday, mga kaalyado ni Inday, wala na po yung saysay, yung impeachment na yan. Dahil never maging fair yan. Senator Alan Cayetano, ikaw na susunod ikukulong. I'm telling you. Nakikita nyo. Do something. Manindigan. Lumabas.